Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Iniaalok pa sa iba yung mga victims? Yung ano lang po, hindi naman lahat, no. Actually, itong information na ito na inaalok sa mga very close friends lang ni Kibuloy, no? Like for example, dating Pangulong Duterte, inaalok kung sino yung meron silang gugustuhan na isa sa mga pastoral ay binibigay ni Kibuloy. At Ganon? sa iba pa ng mga close-in friends ni Kibuloy na nasa kapangyarihan. Meron hong nagkwento sa inyo, umamin sa inyong victim na sila'y inialok din o ano tawag ba doon? Ipinasa kay dating Pangulo, nabanggit nyo, dating Pangulong Duterte? Yes po. Can Yes, you, Kajere, meron po, meron. Nagulat ako doon Ako din. Medyo... Hindi. Sabi nung acting mayor, kayo ang nag-endorso ng Pogo para bigyan na lisensya ng PAGCOR at inendorso nyo sa Sangguniang Bayan na siya ang presiding officer. Ngayon sinabi nyo hindi. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung acting mayor. Naka-teammate mo nung tumabo kang mayor. Nagsisinungaling, hindi. Your Honor, You're under oath. Opo, I'm under oath. You're under oath, Opo, and that you answer me, nagsisinungaling ba yung acting mayor o hindi? Hindi po ako yung nag-endorse. Teka. Sinabi niya Sinabi niya ikaw nag-endorse You answer me. Hindi po ako nag-endorse. Hindi ka nag-endorse. Ibig sabihin, nagsisinungaling yung mayor. Nagsisinungaling yung acting mayor. Your Honor, Teka. Bakit ka umiiwas? Sabi mo, hindi ka nag-endorse. Sabi nung mayor, in-endorse mo. Ibig sabihin, itong tanong ko, nagsisinungaling yung acting mayor o hindi? Your Honor, hindi ko po alam kung... Oo o hindi? Your Honor, hindi po ako nag-endorse. Madam Go, tinanong po kayo kanina kung nagpunta kayo na Malaysia. Sinagot po ninyo, di po ba? Bakit hindi kayo nag-invoke your right against self-incrimination? Sige po, ngayon mag-i-invoke na po ako. Sorry. Kasi, ngayon, tinatanong ko, bakit ngayon i-invoke mo? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po ngayon, Your Honor. Ano po? Mas naintindihan ko na po yung rights ko po, Your Honor. So, ibig sabihin kanina, hindi mo naintindihan yung karapatan mo. After numerous hearings doon sa Senado, ngayon mo lang naintindihan yung rights mo? Samantalang ini-invoke mo ng 1,000 times? Huwag mo kaming tanga, iha. Niloloko mo na kami. Tama yung sinabi ng aking mga kasamahan. You are making a mockery of the citizens of this country. Kasi hindi ka taga rito. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog, persecution, trauma, at saka walang-wala ay hindi po mararanasan ng iba.
mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Pasensya na po. Maraming salamat po. Daming Bayan. Wow. Ang titindi po ng mga balita po natin ngayon mga kuya, mga misis, ha? Ayan, ang lulupit, ha? Ayan. At eto pa ang matindi, ha? Abay, ang report, abay, totoo pala yun. May missile na andito sa Pilipinas. Ito ba yung mga nasa EDCA sites na nakaumang daw po sa mga Chinese targets, ha? At itong mga bagyo pa pala ito, ha. Ang tawag po nila ay Typhoon cruise missiles capable of striking Chinese targets po, mahabigan. Kaya galit na galit yata ang China sa atin dahil nagpapagamit daw tayo sa mga kano. Pero eto mga misis, isa pang malupit dito, ha. Abay mga misis, yung mga anak natin, bantayan po natin. Isang grade 12 student po, mahabigan, tumalon sa isang building dyan po sa may Taguig City. Nakakalungkot, ano, ha? Ay, naku mga kuyang, yung mga kuyang natin dyan, good morning, ha? Abay, huwag kayong mag-alala, ha? Ayan, huwag na kayong maghuhulaan, ha? Abay, yung sinasabi ng ating bubit doon sa sinabi ni General Raul Villanueva, ayan, yung tinutukoy pong opisyal dating opisyal ay hindi po siya traveler, ha? Malinaw yan mga brethren. Sa halip na pag-usapan sana natin, ano ba meron sa Pasko? Ano ba ang mangyari sa ating ekonomiya? Yan. Abay, gaganda ba ang kabuhayan natin? Pero kakaiba po, mahabigan, ang mga balita natin ngayon, ha? Pero Jera Akop, ha? Ayan, Kong. Abay, may mga ngingiti-ngiti na sa Women's Correctional sa Mandaluyong. Kung ililipat na kaagad itong si former Mayor Alice Guo at Cassandra Cassie Leong dyan sa Women's Correctional. Nako. May ilang matutuwa dyan, ha? Abay, yung ilan dyan ay siyempre sa yaman ng mga ito. Abay, parang gusto nila, abay, siyempre pagka naging border yung dalawang bilyonaryang babae dyan, ha? Abay, siyempre sasarap ang kanilang mga pagkain. Kaya lang naka-freeze na yung mga assets nila, ha? At yung ilan naman mga jail guards yan na mahilig sa mga magaganda, ay, naku, talaga delikado itong dalawa, ha? Anyway, mahabigan, magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Luz Biminda, good morning hanggang Kingdom of Jesus Christ, ha? Ang lupit naman ko yung Robin ko itong sinabi rin ni Sharon Stone, ha? Sharon Stone ba ang pangalan nun? Yung in-interview ng 2x2 kahapon? Si Miss Stone, Diyos ko po, ano, ha? At yung statement din ni Mabilog na nagdadawit pa sa ilang presidential balls. Isang presidential ball at ayan. Banggitin na natin ang dating presidential ball Senator Mar Rojas at Senator Frank Drilon. Itong si Senator Drilon, kamag-anak yata si former Mayor Jed Mabilog. Anyway, wala bang good news? Ha? Sa good news nga tayo, Secretary Francisco Kiko Chulaurel, ha? Mr. President, abay kailan bababa ang presyo ng mga bilihin? Nasa na po yung mga kadiwa centers natin? Ayan, at yung bigas natin, sabi nga na isang Chinoy businessman na kausap natin, lakay, ha? Abay, ang bigas natin ay senior citizen na. Noong una, di ko magets, ha? Bakit senior citizen? 60 pesos na ang kada kilo ng bigas ngayon.
Anyway, ito yata ang good news, ha? Ayan. Sige nga, ha? Bago ang ating mapanem, ulang nga natin ang report. Ayun, Arlene Stone. Iba pala si Sharon Stone. Si Sharon Stone, siya ba yung, tumanggap ng indecent proposal ba yon, ha? Anyway, alamin nga natin ang latest sa Malacanang na imbagabigat Apo Presidente Apo Lucas Bersamin. Abay, kumusta po kayo sa Malacanang sa harap ng mga ganitong mga nangyayari sa ating bayan? Abay, kahapon namigay ng mga titulo ng lupa ang presidente. Ngayon naman, aba, mukhang tatalunin yung mga ipinamigay ninyo, Chairman Brad Felix Reyes, ha? GM Mel Robles. Dahil ito naman ay mobile clinics. Aba, saan ba galing itong mobile clinics na ito, ha? Ito ba'y galing ba kay Secretary Ted Herbosa ng Department of Health? Naku, yan sa DOH, ha? Ayan, naku, Secretary Ted Herbosa, ha? Abay, magbantay din kayong mabuti sa inyong departamento. Pero ito man ang report mula sa Malacanang, Pangulong Bongbong Marcos. Pangungunahan ang pamimigay ng mobile clinics. Aba, ilan ba ito at malalaki ba ito? Magaganda ba ang mga ito, ha? Alamin nga natin ang report mula kay Aris number 14, Let Narciso. Please come in. Miss Let. Kay 28 mobile clinics ito na ipamamahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan ng Mindanao. Gaganapin ang turnover ceremony dito sa Manila North Harbor Port sa Maynila, kung saan rin isasakay ng barko ang mga mobile clinic. Layo ng bagong Pilipinas Mobile Clinics Program ng Department of Health na makapagbigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa malalayong lugar sa bansa. Ang bawat mobile clinics ay mayroon ng laboratorio, analyzer, ultrasound, x-ray, hematology at iba pang kagamitan. Makakatuwang naman ng DOH ang tugo sa pagbigay o pagbiyahe ng mga mobile clinic. Sa pagtutulungan ng Department of Transportation, Philippine Ports Authority, Manila North Harbor Port at ng Presidential Management Staff, itatransport ang 28 coasters mula Maynila patungong Mindanao, sakay ng MV Tugo Masikap at MV Tugo Maligaya, ang dalawa sa pinakabagong mga barko ng kumpanya. Lakay? Saan galing yan? Sino ang nag-donate yan, Miss Let? Lakay, ito ay programa ng national government sa ilalim ng Department of Health. At ito, ang sabi nila ay ito ay huling batch na kasi na ipamigay na o na-turn over na yung para sa Luzon at Visayas. Ngayon naman ito ay sa Mindanao, ibibiyahe. Aba, bali ilan na lahat yung mga naipamigay na mobile clinics? Malalaman natin mamaya, Lakay, kasi ito lang yung natatanda ko na mayroong turnover yung para sa Mindanao. Pero ang binanggit nga ay nauna na yung sa Luzon at sa Visayas. Aba, parang parang bus pala ito, parang tourist bus sa Miss Let. Sa Lakay, parang bus. At saka ang ganda ng loob, ayan, kumpleto na sa gamit. Kasi nga, ang target dito, Lakay, ay yung malalayong lugar. Di ba? Lalo na sa mga probinsya na malayo, yung mga ospital o mga clinic na kailangan puntahan. Ito, ang sabi ni Secretary Herbosa dati, kumbaga, binili niya sa mga gobernador na kailangan mag-schedule sila. Halimbawa, every week, pupunta dito sa ganitong lugar para kumpleto na, tatauhan ito ng mga healthcare workers para pagdating doon sa isang lugar, yung kailangan mga serbisyo ng mga tao doon maibigay. Ba, abot ba sa mga liblib na lugar yan? Abot ba yan sa amin yan? Sa Barangay Tartarabang, Barangay Apatuto Lubong, tsaka Barangay Bikbika? Ayan, Liliputin. Ayan. Abot ba sa barangay yan? Lakay, kasi di ba, doon nga sa mga ambulansya, di ba, binanggit ng Presidente, importante dun sa pagpili din ng mga ganitong gamit na i-considera yung lugar na pupuntahan. Kasi may iba daw, halimbawa, yung mga lugar na ang pasyente isasakay pa ng tricycle bago pa madala sa ambulansya. So, kasama yun sa mga konsiderasyon. O ba, galing. Sana nga ay nationwide dyan. Mula Luzon, Visayas, Mindanao ay may mga ganyan para yung mga kababayan natin, lalo sa mga liblib na lugar, ay makakita man lang ng mga doktor at mabigyan man ng mga gamot.
Tama lakay kasi syempre yung ating mga kababayan lalo na sa malayong lugar iniisip ko nila yung gagastusin pa pagpunta Ayan. ng hospital kaya hindi na lang din nagpapatingin. So kaya kailangan sila na mismo yung puntahan para maibigay yung kailangang serbisyong medikal. Kaya ginagawa ng kababayan natin, mga damo-damo na lang, mga herbal Ayan. Oo, lakay. Hindi pa rin yan nawawala sa probinsya, lakay. Sinabi mo. Abay, maganda yan. At sana nga ay maipagpatuloy ito. Teka muna, libre ba lahat yan? Doktor, gamot, libre ba? Sa mga magpapacheck up natin mga kababayan sa mga probinsya? Oo, lakay. Siguro, under na ito ng DOH kung paano yung arrangement nila. Halimbawa, itong sa Lanao del Sur, ibibigay doon sa LGU doon kung paano yung magiging usapan nila ng LGU at ng DOH kung paano malalagyan ng mga tao. Kasi kung mayroon naman talaga silang mga doktor lakay, mga health workers doon sa DOH hospital sa isang lugar, pwede naman sila kung may schedule lang itong mga ito sa pagpunta sa bawat lugar. Ayan, kailangan dapat may regular silang parang yung mga social, corporate social responsibility, may ibang pa yan na Tama, lakay. medical mission, mga ganyan. Kailangan natin yan sa dami ng sakit ngayon. Ayan, binanggit mo lang yung corporate social responsibility. Itong tubo, ang kwento sa amin kanina, dapat, ang kwento ng PMS, lakay kanina, ay dapat hihingi lang sila ng discount kasi medyo 28 nga, so medyo marami-rami ito, pero inilibre na nila. Oh, galing. Dapat Ayan lang, yung partnership lakay, national government at private sector. Ayan na, para masaya yung mga doktor, mga nurses na kasama dyan, ha? At pati mga pasyente, Mr. Ronald Mascareñas, baka pwede ka rin mag-donate dito ng Chooks to go. Ayan, di ba? Ayan. Ang nila lakay, Anyway, ganda. Anyway, parang napakaaga yata ang Santa Claus yata ang Presidente Bongbong Marcos ngayon. Kahapon, titulo ng lupa, ha? Oo. Actually, itong mga mobile clinics na ito, di ba matatandaan mo, si First Lady Liza ang may ganito, yung Love for All niya. Kasama ito dun sa, may mga ipinamimigay din distribution na mga mobile clinics. Aba, kung kinonsulta si dating First Lady Imelda Romualdez Marcos, baka ang tawag yan, Love Bus. Ayan. At sana yung double decker pa. Ayan. Anyway, maganda at sana nga ay una siguro dapat may mga doktor, nurses at gamot at sana ma-maintain yung mga mobile clinics na ito, Miss Let. Lakay, gaya rin ang paalala ni Presidente doon sa mga ipinamigay na ambulansya na dapat hindi natitenga lang sa parking, dapat ginagamit para at iniingatan, inaalagaan. Okay, so ano schedule ng Pangulong Marcos ngayong weekend? Ito yung mauuna lakay, tapos mamaya mayroon siyang aktibidad rin sa PICC mamayang gabi at mayroon pang mga courtesy call sa Malacanang pagkatapos dito. Ayan, teka muna, sana yung mobile clinic, Secretary Ted Herbosa, meron ding gamot sa dengue, ayan, gamot sa tuberculosis, ha? At sana ay samahan din ng vitamins, ayan, vitamin E, kaya emperador pala yun. Lakay, para kumpleto na, yung dala nila, may pagpapagamot at may gamot. Yes, yan importante dyan. May mobile clinic naman tayo. Wala naman tayong gamot. Paano yan? So sana maano yan. Sa bagay, kakausapin naman yung mga drug company siguro yung mga sample nila. Pero wag naman puro sample. Siguro... may budget din naman ang DOH dyan. Diba? Yun naman pala. Para sa pagbili ng mga gamot na kailangan gamot. Sige. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa'yo, lakay. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Palasyo ng Malacanang. Okay, check mabuti Secretary Ted Herbosa, baka mamaya ay katulad dun sa mga nakaimbak na dun sa PPA. DM J. Santiago, ha? Ayan. Aba yung mga bigas na baka mabulok yan, ha? Baka mamaya ay may mga nabubulok na tayong mga supplies din na gamot sa DOH. Ilabas na ang mga iyan. I-check nyo mabuti, ha? Samantala, akala ko magandang balita itong ikaw naman, Miss Giselle, sinisira mo ang kamada. Magaganda lang yung tinatagong ko report ngayon, ha? Malungkot nung balita ni Alice Go Look Alike. Ayan.
Abang mga kuya, oil price increase daw, nakaambas sa susunod na linggo. Ano ba naman ito? Ilang beses tayong pinatikip ng rollback. Ngayon, oil price increase naman. Ha? Kaya tuloy mga drivers, ayan, o nga, dapat siguro kasi sawa na tayo sa kay Alice Go at Cassandra Leong dyan, ha? Baka pwede naman tayong pag-awayan natin, pag-usapan natin. Sabi nga ni Bill Clinton, it's the economy is stupid. Alamin mo natin ang report mula kay Aris number 15, Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay, matapos ng patikimin ng rollback, yung mga motorista na kaumang naman ngayon, yung taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Roberto Romero, posibleng tumaas ng 40 centavos hanggang 90 centavos yung kada litro ng gasolina sa Martes. Maaari naman na parehong walang paggalaw o tumaas din ng 40 centavos yung kada litro ng diesel at 20 centavos naman sa kerosene. Sinabi ni Romero na kabilang sa dahilan yung tensyon sa Middle East at bumabang crude inventories ng Estados Unidos. Humihirit naman yung mga tsuper ng jeep sa Department of Energy na agarin yung pag-obliga sa mga kumpanya ng langis na ilabas na yung komputasyon sa pagtaas o pagbaba ng mga produktong petrolyo o yung tinatawag na unbundling. Ayon sa ilang driver na ating nakapanayam, gusto nilang malaman kung makatuwiran ba ang pagtataas presyo, lalo tila niloloko lang daw sila ng mga kumpanya ng langis ngayon. Pakinggan natin na yung bahagi ng ating mga panayam. Para meron silang patibayan na talagang dapat sila magtaas, di ba? Hindi yung taas sila ng taas, kaya alam ng tao, nagbigay ng taas, nagbigay ng baba. Lugi, di ba, minsan bababa ng sentimos lang. Pag tumaas naman minsan triple ang taas. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tama nga naman si Kuya, ha? Pagka magtaas ang laki-laki, ha? Pagka rollback, katiting. Eto pa, mga dumadaan na wala pang RFID sticker sa NLEX, nasa 9% na lang. Ayan, pero dapat naman siguro maglagay naman ng cash, ha? Cash lane, ha? Dahil sabi nga natin, hindi naman paano yung mga taga-PROMD na once in a blue moon lang kung bumiyahe ng Metro Manila, kukuha ba ng RFID, ha? Maglolod tapos nawawala yung load. Aris number 23, Edwin Duque, please come in, Edwin. Tama, Mayor, nasa 9% na lamang ng mga sasakyan na dumadaan dito sa North Luzon Expressway ang hindi pa nakapag-kabit ang RFID sticker ng kanilang mga sasakyan. Ito ang pagtiyak ni Ginoong Ruben Ignacio, ang spokesperson ng North Luzon Expressway. Malaking bagay niya, ang malaking porsyento ay agad na nagpakabit ng RFID sticker. Noong kanila itong in-announce dahil nabawasan yung haba ng pila sa kasabot. Pagamat may mga penalty sa mga dumadaan sa NLEX sa kabila ng panawagan, pero may mga ilan pa rin hindi alam at ang iba naman ay para makaiwas sa trapiko sa bahagi ng o kahaban ng MacArthur Highway. Payo na opisyal, mag-install na sila ng RFID sticker sa Balintawak, sa Espanya Toll Plaza at Mindanao Entry para mabilis at hindi na maabala sa pagdaan sa NLEX. Maaari na niya silang magpa-install o pumunta sa kanilang o bisitahin ang kanilang website ang www.ac3.pn. Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Ay ating Connie Tinio. Ayan, abay, kumusta po ang mga truckers mula sa Northern Luzon at Central Luzon? Abay, sila po ang umaangal dito sa yung antindi ang mga announcer pagkadadang ka sa mga expressway ngayon parang ano ba yung warning, ha? Do not enter, no RFID. Pagkatapos i-apprehend daw, huliin daw po yung mga kulang ang load. Ano ba yan? Standby, Ninong ng Bayan. Nasaan ba ang Ninong ng Bayan sa mamamigyan ng Aguinaldo ngayon si Ninong Sherwin? Abay, standby, nasa Pasay City pala ang Ninong Sherwin.
Ha? Aba. Baka dumugin tayo, abay nasa harapan ng Star City, ha? Sa CCP complex sa ating ninong ng bayan, ha? Abay kaaga-aga bukas na ba ang Star City ngayon? Standby Shawin Alfaro sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Abay, ito pa ang maganda mga misis. Ayan, ang PRA, ha? Ano ba? Philippine Reclamation Authority magtatayo daw ng monorail mula Taft Avenue hanggang MOA. Aba, okay yan ha? Dapat ang mga CA may partnership din dito ha? Kasi papunta sa mall yan ha? Maganda yan ha? Pwede ba lahat ng mga mall pero siguro sa mga business districts katulad ng Taguig, Makati. O nga pala, Mayor Abibina, ano nangyari na doon sa monorail na dapat ay underground, ha? Aba, hindi na yata natuloy yan. Matatapos na ang kanyang term, magseserador na siya. Paano yan? Itutuloy ba ni Ate Nancy Binay kung siya ang manalong mayor ng Makati City? Babalikan natin ang ilang pang mga reports. Good morning, Attorney Harry Roque, ha? Sumuka na ka mo, Attorney. Saan ka ba nagtatago, ha? Abay, alam na raw po ng CIDG Tracker Team kung saan po kayo nagtatago, Attorney Harry Roque, ha? Tingnan mo nga naman ang buhay. Dati-dati, ang Attorney Harry Roque astig, ha? Ngayon, parang pugante na ngayon. Talaga, ha? Kaya tama po kayo, Mr. President. Ayan, parang Mayor Erap, ha? Weather talaga. Damdamin Bayan. Oras Chief Justice Alexander Jessa Mundo, birthday boy. Justice Ricky Rosario, ganap na alas 8:36. Ilang days before Christmas, Sister L? Lakay, bakit mo ako ginugulat? 96 days na lang. Wow! Pasko na. Ang bilis ng panahon Ninong Romeo Acop. Ayo, lakay. Alam mo, nanood ako ng hearing sa kanila. Ay, oo. Si General Acop. Di ba General siya, Lakay? Ay, former police general. Yun. Ayan. Tapos si Congressman Abante ang medyo natawa ako. Ay. Kasi na high blood na siya talaga, Lakay. Kung gaano kainit ang ulo ng Congressman Atras Abante. Bienvenido Abante ng Maynila. Abay, si Kong Romeo Acop ay chill lang, sobrang cool, ha? Cool niya, Lakay, magtanong. Galit na pero cool na cool pa rin, ano, ha? Ayan. Ganun na siya. Aha. Nasa ating linya mahabigan ng kongresista ng 2nd District ng Rizal. Antipolo Rizal. At siya po ang Vice Chairman ng House Quad Committee. Abay, alamin nga natin ano ba ang latest, ha? Ano ba ang tapos na ba yung kanilang hearing ng House Quad Committee? Napuyat ito, Lakay. Oo. Kagabi sabi ko, ano to? Bago ako mag-lunch, may Mm-mm. hearing. Magdi-dinner na ako, may hearing pa rin. Kaya nga, nakamoto ako nung hapon. Teka muna, ha? Ang dami natin mga commercial na hindi napapasok dahil doon sa coverage natin, live coverage. Nilive ha? natin yan, Lakay. Oo. Nasa ating list si Congressman Romeo Acop. Apo, Congressman Romeo Acop, sir. Magandang umaga po. Naimbag na bigat, Congressman, sir. Apo Deo, Sister L, isang mapagpalang umaga po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Ayan. Good morning po, Kong. Kung paano bang style? Ba't ganyang cool na cool lang kayo? Parang hindi kayo nagagalit, ha? O kumakain ba kayo ng saging bago sumali sa committee? Meron ba kayong downer? Hindi naman. Ako nga rin ay nagtataka sa aking sarili dahil dati madali rin mag-spark ang aking temper. Dahil siguro nagkakaedad na, Apo Deo, Sister L, kumalma na rin siguro yung aking yung temperature ng aking paggalit o ano. Bakit si Congressman Abante, pastor pa. Ayan. Mas may edad naman yata sa iyo. Mas may edad ako kaysa kay... ganun ba? Para mas mukhang bata kayo. 4 years.
Siguro dahil may mga balbas si Pastor. Ayan. Anyway, Congressman Romy Acob, sir, ayan. So ano po ang mangyayari ngayon kay Alice Go at kay Sandra Leong? Abay, sila nga ba ipapalipat nyo sa Women's Correctional? Si Cassie Ong, kasi di ba nagkaroon na ng first contempt order, so she was placed in detention for 30 days. Hindi pa niya natatapos yon. I think there are still, meron pang 6 na araw. Na cite in contempt na naman siya kagabi. So, ang detention center niya doon sa Correctional Facilities for Women sa Mandaluyong, dahil yun din ang gusto niya eh. Kaya nakita nyo naman yung discussion kagabi. Opo. Na yun ang gusto niya na in-espouse or in-expound ni Attorney Topacio sa media. So, bago ilipat sa Women's Correctional, ano pa ba ang gusto nating malaman ng Quad House Committee, Congressman Acob, sir? Ano ba ang inaantay nating malaman dito sa dalawang magkasama ni si Alice Go at saka itong si Cassandra Ong? Yung confirmation na lang kung sino talaga yung mga big bosses ng Pogo operations sa Bamban at saka sa Pora. Kasi apparently nakikita namin dun sa mga kwan na mayroong intertwingling of personalities doon sa dalawang Pogo hubs na ito. Opo. Hindi pa rin nila inaamin. So, yun sana makuha namin yung confirmation. But apparently, they are protecting their bosses. Yun ang nangyayari. Alice Go was also cited in contempt last night. Opo. Din siya in contempt. Although, she's already presently detained sa PNP custodial facility, magkakaroon ng question of jurisdiction. Sabi namin, let the lawyers handle that. Yun po yung aming decision kagabi. Ayun. So, yun po nangyari. So kung magkakaroon pa po ba ulit ng hearing, may scheduled hearing pa po ba ang Quadcom tungkol po dito sa issue pa rin po ng Pogo? Yes, I think so. Dahil may mga aspeto pa ng issue on Pogo na hindi namin nakukumpleto yung aming kwan para makagawa na sana ng committee report. Dahil we're going to have a vacation on September 27. And hindi po kami alam kung i-authorize kami ng leadership ng House na mag-conduct ng hearing during our recess. Ayan na. Paano ito? Kasi normally kasi, pag may mga importante ni Kwan, binibigyan po kami ng authority ng leadership na mag-conduct ng hearings while we're on vacation. Ayun. Siguro dapat ituloy-tuloy na yan, sir. Kasi para hindi mawala yung momentum, ika nga. Oo. Ang usapan na nga po namin doon, Apo Sister R, is isang araw, isang issue. For example, kahapon, ang main na issue is Pogo, except for the fact na binigyan ng pagkakataon si former Mayor Mabilo Joel City. Kasi may nag-move na membro namin na sama namin sa umaga, tapos the other parts of the day sa Pogo na. So next week, sigurado ako, ang pag-uusapan namin ay EJK at saka illegal drugs. Wow. Ano ba, balikan natin? Yes, sir. Ito na po ang aming schedule. Okay, sir, bago ang EJK at war on drugs, dito nga muna tayo kay Alice Go. Paano, Congressman, sir, kung hindi magsalita itong dalawa, si Cassandra at saka si Alice Go, paano natin matutumbok kung sino ang kanilang big boss? Meron ba kayong hinala, hint o lead kung sino po ang kanilang mga big boss sa Pogo? According to our information, alam na namin kung sino yung pinakamataas at saka sino yung mga under nila na mga Chinese. And they are no longer here in this country. Last night, nahuli yung kapatid ni
Michael Yang sa airport kagabi. Opo. Opo. And with him is about according to the reports that we received at past 11 last night, 1.4 million yung dala niya pera na pumasok ngayon. Wow. Papasok po ng Pilipinas? Palabas ng Pilipinas. Sa airport po natin na interdict. Ayan, sa palagay nyo, involved itong mga yang dito sa Pogo operations kung Romy Acop, sir? Kasama yung kapatid ni Michael Yang sa isang corporation na nami-mention doon po sa mga involved sa illegal drugs and then sa pagbibili ng mga lupa dito po sa mostly in Central Luzon. So yung sa aming information at saka doon sa analysis, ang kanyang front operation is nasa Cagayan de Oro. Wow. O nga pala, sir, ba't ganun ha? From Luzon, yung iba napunta ng Visayas at may Cebu, may Lapu-Lapu, may Cagayan de Oro City pa pala. Apo Deo, Sister L. Opo. Yes, remember na may nahuli rin ng mga drug laboratories doon sa Mindanao. Wow. So, there was one in Davao and there was one in Cagayan de Oro. If we dig the records, meron po yun. Wow. So, anong nakikita nyo kung Romy Acop, sir? Magkakasama itong kanila operation na Pogo and then may kasamang droga? Opo, kaya nga kung titingnan po nyo kung bakit nabuo itong Quadcom. Opo. Hiwa-hiwalay po ito, di po ba? Apat na committee. Ang Quandon is membro ako, vice chair ako ng dalawang committee dyan at saka membro ako sa dalawa. Kasamahan ko rin sina Chairman Barbers, Chairman Paduano. Kakasama kami, nagkikita-kita kami sa hearing na ito. Pag sa account, si Chairman Paduano, nakikita namin, narinig na natin itong pangalan na ito doon sa illegal drugs. Wow. Doon namin napansin na yung involved sa Anupalos conversion at saka pagbibili ng mga lupa sa public accounts, nakikita rin namin sa Dangerous Drugs Committee dahil doon sa Mexico, Pampanga, doon wala yung kini-question namin yung pagbili ng mga lupa doon ng local government without following the protocols provided for by law. Doon pala nagsimula. Tapos nakikita namin yung kumpanya. Nung napunta kami sa illegal drugs, nung may nahuli doon, 3.6 billion na dinala sa isang warehouse sa Mexico, Pampanga. Wow. Nakita namin yung korporasyon, membro ng mga korporasyon na may-ari ng warehouse, tinigil namin, connected din doon sa mga nakokontrata o na nakakausap ng inimbestigahan namin doon sa Committee on Public Accounts. Wow. Doon ang kuhan namin. Tapos, nung si Chairman Abanten, nung nag-imbestiga ng EJK, nakita rin namin, may mga personalities na mga involved dito Dugtong-dugtong. Magkakakonekta pala. Oo. So, nung nag-usap-usap kami na nakakaalam doon, we recommend na siguro para minsanan lang kasi nalilito na kami. Isang committee na lang. So, ang ginawa namin speaker, yun nga ang ginawa. So, through plenary kaya pala siya nabuo yung House Quad Committee. Ayan, dahil magkaka-connect pala ito. Anyway, Congressman Acop, sir, isa pa po, ayan, itutuloy niyo bang imbestigahan naman itong sinabi ni retired General Raul Villanueva na maaring may ilang opisyal ng immigration at ito nga, may nabanggit na dating PNP chief na maaring protector o involved dito sa operation or nagpatakas kina Alice Goo. Ito ba ay iimbestigahan din ng Quad Committee, Congressman Acop, sir? Opo, tatanungin sana namin kahapon at kagabi
Yes, sir. Unfortunately, Villanueva was not the of PAGCOR. I think according to the PAGCOR representative, Opo. siya po ay naka-on leave, sick leave po siya. And ako po sana ang magtatanong sa kanya doon sa bagay na yon. Ayan, mabigat na. Matatanong din po yun, Apo Dayo, Sister El. Yes, sir. Siguro po dahil bilang dating police officer, siguro alam ko ano rin kayo, nakatangad din po ng mga intelligence information tungkol sa bagay na ito. May kanya-kanya tayong speculation na Apo Dayo, Sister El. Nako, Congressman Acop, sir, matindi yung expose din kahapon ni former Iloilo City Mayor Mabilog. Nabanggit niya rin po ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinasabi niyang ito po ang, kumbaga sinasabi niya, naglagay ng kanyang pangalan doon po sa listahan ng narco-list ng former administration. Ano po yung magiging susunod na hakbang po ng inyo pong committee tungkol dito? Magkakaroon din po ba ng separate na hearing para po dito naman kay Mayor, ex-Iloilo Mayor Jed Mabilog? I think yung sinasabi ni Mayor Mabilog, kung titingnan po niyon, ang nagtanong po niyan is si Chairman Paduano and then followed by me. Ang pinoint out lang doon is that former Mayor Mabilog was not in the original list. Opo, yun yung binabanggit. Kung nasundan po niyo yung hearing, merong kung tawagin nila ay Duterte list. Di ba ba? Yun yung po yung una. Di ba ba? Unfortunately, I think August 16, nag-pronounce si former President Duterte, yung mga listahan, I think there were 159 of them na pangalan. So, may dagdag sa Duterte list. Congressman Acop, sir, diretsa na po tayo. Ayan, nauugnay po ang tinuturo ang dating Pangulong Digong din na maaring, of course, yung kampanya against drugs at yung mga extrajudicial killings. Siya po ba ay, paano kung hindi po pumayag ang dating Pangulong Digong na humarap ba sa inyong mga pagdinig? Ano po ang gagawin natin, Congressman Acop, sir? Apo Dayo, Sister El, the Quad Committee or maski nung una pa sa separate hearing ng Committee on Human Rights, Committee on Dangerous Drugs, nagpadala na po ng invitation sa mga committee nito. The Quad Committee has already sent an invitation to the President, but we decided na because of our respect for the person who one of our president, hinahayaan namin kung siya ay paunlakan niya yung aming imbitasyon. Yun po yung decision ng aming committee. Kung magbigyan na lang po ng statement, written statement, o kaya tatanggapin po ba yan ng Quad Committee, Kong Acop, sir? Opo, kung appear siya o kaya through a statement of his, we will respect that, Apo Dayo, Sister. Pero nababanggit po, ipapatawag niyo rin si Congressman Pulong Duterte, Kong Acop, sir? Actually, hindi na namin po siya kailangan ipatawag dahil membro siya ng committee. Any member of Congress can attend any proceedings ng bawat committee. Kung hindi ka lang member, there are two things na hindi ka po pwede. You cannot file a motion and you cannot vote. So makisali sa debate. Opo. So siya po ay mukhang nagsabi na rin po siya na pupunta po siya sa hearing po tungkol po dito sa war on drugs tsaka sa issue po ng EJK, Congressman Acop, sir. There were two letters sent by the Honorable Duterte, Paulo Duterte. And ang decision po ng Quad Committee is we requested him to join the committee hearing so that he can ask
para maitanong niya yung kanyang mga katanungan Mhm. sa committee o any of the resource persons present. Ayan na. Yung decision ng chairman ng Quad Committee. Congressman Acop, sir, alam po natin na itong mga hearing ay in aid of legislation. Kung ano man ang kahinatnan ng resulta ng inyong investigasyon, mag-recommend din po ba ang Quad Committee ng like criminal case na ganyan? At may bearing ba ito sa korte, Congressman Acop, sir? Lahat naman po ng committee report ng mga committees namin, if there is a necessity for criminal complaints na may file, refer to the appropriate, in this case, yung ombudsman. Ganun po ang nangyayari for the criminal aspect of the case. Marami po nangyaring ganyan in the Committee on Public Order and Safety. We have caused the dismissal of policemen involved and criminal cases were filed against them. So, ganun po ang nangyayari. Now, the proceedings, doon po sa committee report namin, we must remember na the statements there were given under oath. Kaya, pag inquiry will require that the resource persons or the witnesses will take their oath. Ayan. Isa na lang kung itong issue kay Pastor Apollo Kibuloy, itong Quad Committee, meron na kayong human rights dito. So, isa ba ay ipapatawag niyo rin po sa Kongreso itong si dating si Pastor Apollo Kibuloy, sir? Kung tatandaan po natin, Apo Deo, Sister Ed, yes, sir. Yung iniimbestigahan po ng Quad Committee ay yung mga may resolutions which were referred to us by the Committee on Rules. Halimbawa, ito, may mga congressmen na nag-file ng mga resolution regarding EJK, regarding human rights violations, regarding dangerous drugs, at saka yung issues on public order and safety. Kasi kailangan may basis po kami, Apo Deo, Sister L, yes, sir, para imbestiga. The only time na pwede kami na walang resolution is when we conduct a motu proprio inquiry in aid of legislation, which would need the approval of a majority of the members of the committee. May instance na pwede kaming mag-conduct ng investigation na walang resolution, Apo Deo, Sister L. Ito, isa na lang po, si Senator Bato de la Rosa, ipapatawag niyo rin po ba sa Quad Committee? Actually, we have sent Senator Bato de la Rosa an invitation. But as far as the committees are concerned in Congress, we adhere to the what we call interparliamentary courtesy. It's up for the legislator to accede to the invitation or not. Kasi naungkat na naman ang dating Pangulong Nonoy Aquino, naalala ko noon Di ba nag-testify din po yan? Di ko malamang kung sa Senado, sa Congress, Congressman Acop, sir. Yes, even the late President Ramos attended the hearing. Ganun po ba? So may mga previous incident na ganyan o pangyayari. May mga president. Na. But if you look at it, it's dependent on the decision of the person being invited to come or not. Last na lang from my end, Congressman Acop, sir, kasi may naging usap-usapan kahapon Lakay at Kong yung naging controversial pagdating sa pagpapa-take oath ng mga resource person natin. So ano po, Kong, ang action dito ng ninyo po ng House dahil marami pong mga nagre-react na, bakit ganon? Hindi mag-take oath si VP pero pinagsalita. Pero yung iba pinag-take oath. When we conduct inquiry in aid of legislation, lahat po ng resource persons or witnesses ay nag-under oath. It's part of our rules. Now, in the case of the Vice President, she did not want to take her oath simply because, according to her, he was invited as a resource person and as a witness.
So yun po ang kanyang reason. Mhm. I agree that in our rules, the term resource persons is not present. Mhm. Weaknesses. But hindi ba sinabi nga ang nagpabor sa kanya ay si former President, now Congresswoman Macapagal and Congressman Rodante Marcoleta. Mhm. Ang amin lang kasi is, number one, there's a Supreme Court decision na yung witness at saka resource person are one and the same thing. I think that case, yung Standard Charter Bank, andun po yung kwan. Kaso nagkainitan na kasi noon eh. Kaya nagkaroon ng intelligent discussion about the matter. Kung Romy, maraming nagtatanong, ayan, di ba member ng Quad Committee ang dating Pangulong GMA? Ba't hindi raw naririnig? Ganun po ba? Siya po ay sumasali sa investigation, hearing. Sumali po siya nung Office of the Vice President. Ganun ba? Ayan. Alam po ninyo kasi, Sister Ellen Apodeo. Yes, sir. In Congress, there are other things that you have to do. Now, it's up to you individually as a member of Congress kung ano yung prioritize mo. We're given that leeway, Apodeo, Sister Ellen. Okay po. So, yung iba, kahapon, kasi sabay yung hearing ng Quadcom, sabay nung budget deliberation. Kung napansin nyo, I think the ENR kahapon yung mahaba na kwan eh. Na question o ini-scrutinize yung budget ng DNR while we were conducting hearings doon sa Quadcom. So, yung iba, palipat-lipat. Pero kung kami kasi, hindi po kami makaalis doon sa harapan eh. Ganun po ang sitwasyon na Apodeo, Sister. Huling last, Akong, ayan, di ko, kasi talagang ako mismo, amazed dito kay Mayor Alice Go. Ayan, ano sa personal opinion niyo sa Congressman Acop sa itong si Alice Go? Siya ba ay spy? Kasi ang galing-galing niya. Ako, iba ang aking theory from the theory of Senator Lacson. Hindi ba sabi in media, sabi ni Senator Lacson, siya ay trained na spy. Opo. Opo. Ako, siya trained ng criminal triad. Wow. Yun yung akin. Kasi, I have my, shall we say, basis kung bakit sinasabi ko na siya ay galing sa criminal group, hindi po official na spy ng isang bansa. Ganun ang akin. Congressman Romy, sir, maraming salamat. Maraming natutunan sa inyo. Thank you and good morning po. Thank you, Kong. Maraming salamat. Happy weekend. Ako rin po ay nagpapasalamat sa inyo, Apodeo and Sister El, for the opportunity to clear up matters. Thank you very Thank much, you sir. po. Kailangan po natin yan para maliwanagan ng bayan. Kong, thank you and good morning. Mga kaibigan, Congressman Romeo Acop Imakalma. Bakit na po napunta sa pangalan mo na naman? Ang makalma. Imakalma siya. Talo pa ako sa pagiging makalma. Cool na cool. Chill lang. Akala ko nga, sabi ko, naku, baka mapiko na din si Congressman Acop. Nung nagsalita na, ay parang hindi naman napipiko. Mga kaibigan, Congressman Romeo Acop, ang kinatawan po ng 2nd District ng Rizal. At siya po ay Vice Chairman ng Quad Committee. Daming bayan. Pabalikan natin ang ilang pang mga issues, ilang pang mga reports. Pero mga kuya, mga ateng, mga lolo, mga lola, ha? Abay, kumusta po ang blood sugar level po ninyo, ha? Abay, mataas po ba? Pinoproblema po ba ninyo? Kayo po ba ay ihi ng ihi? Ayan, uhawin, pumapayat at laging gutom. Maaring diabetes na yan, baka mawito sa sakit sa puso, stroke, kidney failure, at pagkabulag kapag napabayaan. Para makaiwas, mag-exercise lagi at tamang pagkain. Pwede mo ring samahan ng Cogent DB Plus sa araw-araw.
Ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang maganda na kalusugan at normal na blood sugar natin. Sa Cogent DB Plus, with the power of 9 herbs in one capsule, aba, sabi ni Professor Boy Benesa, mas malakas ang laban mo dyan. Ang Cogent DB Plus, mabibili sa Mercury Drug, Watson's drugstores nationwide, at available din online sa Shopee at Lazada. Mahalagang paalala, ang Cogent DB Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daming bayan. O para sa mga gustong magkaroon ng aginaldo, antabayanan po, puntahan si Ninong Sherwin Alfaro sa harapan lamang ng Star City. Daming bayan. Standby man ang Milk Rigunan, standby Edniel Parosa, standby Raymond Adpas. Lakay may nag-comment dito, sabi ni Dominador Payoyo, kung ako for senator. Oo nga, ganyan mga kailangan natin. Ayan, cool at saka malalim. Ayan. Totoo dyan, Lakay. Iba kasi pag malalim magtanong yung akala mo yung pag nagtatanong, parang ba't ganito yung tanong? Pero pag inanalyze mo, iba. Ayan. Iba ang kung Romeo Acop, malalim. Oras, Sister L. It's 9:12. Yan kunanan, oy Kuya Brian, abay ko yung dyan Clement Lucino, very worshipful Venerando Bisara, abay ko yung Mauro Yasay, at ako yung Delphine Boholst, at ako yung Didi Gonzales, abay ko yung Didi, birthday mo pala at si very worshipful Gregorio Mendoza, happy birthday. Pagbati mula sa mga brethren sa TM Calao Masonic Class number 136. Of course, mula sa Worshipful Master, Senior Warden Neil Alcaraz at Junior Warden Rolly Masangkay. At happy birthday din kay Mista Andy Gauran. Oy Mista, happy birthday Mista Dan at Tonton de Guzman at Kuyang Don Bakay. Oy, congrats nga pala sa mga taga PMA Sandigan 82. Successful ang kanilang golf tournament for a cause. Abay, Mr. Chito Trinidad, Michael Laurel, Abay, Idol Chris Laksa, magkano ba ang nakuhang ng golf golf for a cause? Ayan. Abay, nakita ko main sponsor ang Congressman Ace Barbers, Ay, kung Ace Barbers, good morning. Busy, inabahan kahapon kaya lang trabaho. At congratulations din kay Kuyang Major General Augustine Ting Malinit ng Philippine Air Force. Aba, siya pala ang newly designated Inspector General. Aba, 3-star general ka na pala, Kuyang Sir, Lieutenant General ka na ngayon. At ang turnover ceremony ay kailan ba? Bukas. Abay, turnover ceremony bukas at concurrent position pa rin niya, Vice Commander ng Philippine Air Force ba? Congratulations, Major General, magiging Lieutenant General Agustin Ting Malinit ng Philippine Air Force. Abay, totoo ba ito, Kuyang Jojo, Abay, magiging OIC si ng bilang PNP chief. Ayan, nasaan na, ba't nawala na Ayan, si bakit re-retire na ba si General Marbil? Ba't lumalabas dito may bago na balakay? Ang magiging officer in charge ay si naku, nawala. Babalikan natin yan. Lakay, binabanggit mo yung si Sharon Stone. Actually, hindi ko siya kilala. Hindi mo kilala? Oo, pero sabi ng ating RH-TV, nasa The Specialist din daw yan si Sharon Stone. Ito, ginugol ko. Oo nga, ang kasama niya, Lakay, si Sylvester Stallone. Ayan. 1994 movie pa pala yan. Ganun ba? Tagal na pala yan. Kaya pala, hindi ko alam kasi 1-year-old pala ako niyan, Lakay. Ganun ba? Pero controversy kasi yung mga tumatak na mga pelikula ba nung araw, mga basic Pero instinct. magaganda yung mga movie dati, Lakay. At saka may istorya kasi doon yun. Naalala ko yung ano yata yun, yung Indecent Proposal. Inalok siya ng 1M, Miss Sister L.
para makapiling Ay, niya parang alam ko panandalian. yun, Lakay. Aha. Oo, parang napanood ko yun. Ito yata yung may sakit yata siya o yung asawa or something, ha? Usapang luma. Pinag-usapan ng Yung mga- pelikula, yung ha? mga brain natin, Lakay, kailangan ma-exercise din. oo nga. 1993 yan, Lakay. Oo. Indecent Proposal. Pero sabi ni Popoy at saka si Boy Castoy Pericacho, ha? At saka si parang Manding Bahakan, basta kami, Viva Max. Dummy. Nakakaloka kayo. Dapat ito maimbestigahan si Vic Del Rosario. Mambira ka, Vic Del Rosario. Oo. Ba't ganyan naman pinapalabas ng mga bata? Nakakapanood yan. Oras, Sister L. It's 9:21. Bayan. Oras, Sister L. It's 9:27. At eto na. Christmas time in the Philippines. Santa Claus coming down your chimney or your knee. Narito na ang ninong ng bayan. May bigyan ng limpak-limpak na aginaldo. Ninong Sherwin Alfaro, ayan, marami na bang namamasusay dyan Naku, sa harapan ng lapit-lapit- Star City? Ang lapit-lapit lang niya, Oo Lakay. nga, ha? Baka mamaya dumugi na naman. Baka magka-traffic dyan, ha? Ninong Sherwin, teka muna ha, ikaw muna kulot. Take it away. Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. Pwede ka magpadikit ng DZRH sticker at pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas ang Dikit Stickering Promo. Alamin na ang location ng ating roving team. Ninong Sherwin, ilan ang bibigyan mo na aginaldo ngayong umaga? Sherwin. Yes, Lakay at si Sir L. It's Friday and it's Star City Day. Kaya naman, nandito ang Sir Stickering Team sa ating bakuran ng Star City. At eto, yung mga nagpadikit ng Sir H sticker. Pero hilera yan, Lakay, ng mga sasakyan. Park dito sa Star City. Ayan, ito, taxi, grab car, nagpadikit na Sir H sticker sa kanila mga sasakyan. At tignan mo, sa dami Ganda Tad-tad na yung isa. Tatlo na dikit nito. Tatlong beses ang nanalo to. Eto, dalawa na dikit. Nakakadalawa na. Grab car. Dalawa na panalo to. Kaya naman ang sisipag talagang tumusok sa DZRH. Ang mga winners natin ngayong umaga. Pangalan mo muna. Noli Ariaga. Noli Ariaga. Arturo, Jimel Daran, si Tatay Jimel, Gerardo Atura, at si Tatay Gerardo, at meron pang bagong recruit, Lakay, mula sa Philippine Army. Matagal mo dala-dala yung sasakyan ng Philippine Army. Bastis by 6 trucks yung dala niyan, ha? Kaya Russell, Lakay yung kanyang FX. FX, oo. Tama-tama, nandiyan. Kita talaga yung bagong FX sa kayo na sinasabi mo Hindi pa makita-kita yung mga bagong FX. Talagang, ayun, high-tech pala yan May YouTube sa sasakyan. Army po, Army kayo. Philippine Army. Philippine Army, ayan, always ready to marry you. Kaya naman, sino po parituhan ako sa tuwing umaga? Siyempre si Lakay Deo. Wow! Lakay Deo, makalma. Bigyan ka agad na 1,000 si Kuya. Ba? Boundary na. At siyempre, meron din silang grocery bag at meron din vitamins. May vitamin E. Ang vitamin E. Lakay ang vitamin E. Kasama na rin ang vitamin RC. Yan, no? Sa iya, Kuya. At thank you po. Maraming salamat sa DCR. Ayan, Merry Christmas, Kuya. May mahabol pa. Sino pa? Nakajonin din kayo. Asa na radyo nyo? Ayun, nakajonin sa radyo. Kumabol pa. Aba. Jerry Diaz, Radyo Transport. Jerry, sige, meron ka rin 1,000. Aba naman. At ito mga to, bigyan din natin ito ng 1,000 pesos. Ang dami niyan, Sherwin, Okay, 1,000 din para sa kanila. 1,000. Kaya naman sa mga nice manalo ng 1,000 pesos sa aking tumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod na winner natin sa DZRH Mas Malakas Promo. Shoutout ko na yung pamilya ko sa Balagtas, Bulacan. Bati pa. Sige, bati pa more. Bati pa more.
Ayun, bati pa more, ha? Kayo makarma, Ellen Apin, good morning. Good morning, Kuya. Ingat sa biyahe. Thank you po Ayan. sa pakikinig. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa Teaser 8. Baka kayo susunod natin winner sa Teaser 8. Marcos Malacash from ice number 6. Sherwin Battle para Teaser 8. Una sa Pilipinas! Una sa Pilipinas! Ayan, ang sasaya nila, aling felicidad. Ayan. Congratulations mga kuya at congrats and good luck kay kuyang Police Lieutenant General Michael Jan Dubria. Aba? Acting OIC na ba siya ng PNP? Ha? Bata, mag-retire na ba si General Marbil? Ayan. Good morning, Lieutenant General Michael Jan Dubria. Ayan. Sabi ni Kuyang Jojo Atienza, ayan, congrats and good luck. Alamin na report mula kay Manang Milky Rigunan, agarang pag-aresto kay Michael Yang. Inaasahan matapos madagip ang kanyang kapatid. Milky Rigunan mula sa Kongreso. Milky, please come in. Mana Milky. Sister L, pinapurihan ng Kamara ang AFP-MIG, ISAF, Presidential Anti-Organized Crime Commission at ang Bureau of Immigration sa pagkakadakip kay Tony Yang o Hong Jiang Yang. Si Yang ang nakatatanang kapatid ni dating Duterte Presidential Advisor Michael Yang ay naaresto kagabi paglapag sa NAIA Terminal 3 mula sa Cagayan de Oro dahil sa mission order sa pagiging undesirable alien. Ang pagkakaaresto kay Yang ay inihayag ni House Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr. matapos ang hearing kagabi ng Quadcom. Nasa Quadcom hearing si Winston Casio, ang spokesman ng PAOK, nang matanggap ang balita at agad na ipinarating sa mga miyembro ng komite kaya pinayagan ng umalis sa hearing at pumunta sa NAIA Terminal 3. Ayon kay Gonzales, mas mapapabilis na ngayon ang paghahanap at pag-aresto sa kapatid dito na si Michael Yang at inaasahan na matutukoy ang ugnayan nilang magkakapatid sa issue ng money laundering, drug trafficking at pogo. Narito si House Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr. Para sa matagumpay nilang paghuli kay Jianxing Yang aka Tony Yang dahil sa alleged violation o paglabag ng immigration laws. Job well done. Ito po ay isang statement na nagpapakitang hindi titigil ang administrasyon na to sa pagtulong-tulungan hanggat basupil natin at mapanagot ang mga tao sa likod ng mga iligal na gawaing ito. Matatandaan sa mga naunang hearing ng Quadcom, lumutang na ang pangalan ng mga Yang na may kaugnayan kay Alice Guo. Nauna na rin ipinag-utos ng Quadcom ang pag-aresto kay dating Duterte Presidential Advisor Michael Yang o Hong Ning Yang dahil sa pagkakasangkot sa 3.6 billion pesos na drug buy-back sa Mexico, Pampanga noong nakaraang taon. Ako si Neil Criguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky mula kay Edniel Parosa. Ang EO62 ramdam daw ang epekto na pababa ang presyo ng retail rice sa nagdaang 2 buwan ayon yan sa Department of Trade and Industry. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, nararamdaman na raw ang epekto ng pinababang taripa sa presyo ng mga tingiang bigas sa Metro Manila. Yan ang pahayag ng Department of Trade and Industry matapos inspeksyonin ng farmers market sa Cubao. Itong isa sa mga pangunahing pamilihan sa NCR. Ayon kay DTI Assistant Secretary Agaton Overo, bumababa ng presyo ng bigas sa mga palengke sa nagdaang 2 buwan gaya rito sa farmers. Mayroon ng 45 pesos per kilo. Maiugnay umano ito sa Executive Order No. 62 na inilabas si Pangulong Bongbong Marcos na matatandaang nagbaba ng buwis mula sa 35% patungo sa 15% para sa mga imported na bigas. Pakinggan natin siya. Bumaba ang presyo the last 2 months. The last 2 months bumaba yung presyo. Bumaba, maganda yung presyo ng bigas. Saan ma-attribute yung pagbaba ng presyo? Dalawa, dahil may maganda yung supply sa lokal at may importation. Yung importation, sir, doon sa in connection sa EO, yung nilabas? Yes. Mababa rin yung tax din sa mga imported. Kaya naapektuhan yung bumaba yung presyo ng bigas. Tama nag-inspeksyon sa farmers market at Easy Mart dito sa Araneta Center sina DTI Secretary Maria Cristina Roque at Quezon City Mayor Joy Belmonte. Sabi ni Secretary Roque, sumunod ang pamahalang lungsod maging mga palengke rito sa umiiral na price freeze na magtatapos sa araw ng linggo.
kaya dapat itong samantalahin ng mga mamimili. Patatandaan nagkaroon ng state of calamity sa Kamaynilaan hanggang September 24 dahil sa epekto ng sunod-sunod na sama ng panahon mula noong buwan ng Hulyo. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Isunod natin ang report mula kay Raymond. Oy, maraming salamat, Konsehal Marbacani. Ayan, lakay. Sabi niya, si Congressman Romeo Acop ay kinatawan ng 2nd District ng Antipolo, Not Rizal. Ganun ba? Abay, dalawang distrito ang Antipolo City. Ang laki pala ng Antipolo City, Ayan, maraming salamat, Konsehal Marbacani sa rectification. Daming bayan. Mayor Alice Guo hindi na single out sa kaso nitong misrepresentation sa COMELEC. Ayon kay Boy George, Chairman George Garcia. Alamin natin detalye mula kay Aris number 28. Raymond Dadpaas, please come in. Raymond. Mayor at Elaine, hindi daw sini-single out ng Commission on Election si dismiss Babantarlac Mayor Alice Guo nang ito ay kasuhan ng misrepresentation. Dito ang depensa ni Chairman George Garcia ng COMELEC dahil nito lamang buwan ng Agosto ay 40 katao ang kanilang kinasuhan ng kahalintulad na kasong misrepresentation. Maaring ang iba dito ay hindi lamang napabalita. Sa ngayon, sabi ni Garcia, ang pagsusuri ng kanilang mga fingerprint experts ang kanilang tinitingnan dahil nagtutugma yung 6 na signature specimen ni Alice Guo at yung Chinese na si Guo Huaping. Nasa publiko na umunong mag-isip kung anong magiging desisyon ng COMELEC and Bank, bagamat ayaw niya itong pangunahan. Narito si COMELEC Chairman George Garcia. Lumalabas po base sa findings ng aming pong eksperto. Madami po kaming experts sa fingerprint kasi meron po kaming division para dyan. Base po sa findings sa experts namin, yung 6 na fingerprints nagtutugma. Kahit yung kay Alice Guo o kay Huaping. And therefore, lumalabas isang tao yon. Kung yung Huaping ay Chinese, ay kayo na po magbigay ng conclusion patungkol doon sa ibang fingerprints. Ayaw ko pong pangunahan yun sapagkat siyempre magiging parte yun ng ating magiging desisyon dito sa COMELEC. Paalala ni Garcia sa mga makakain ng kanilang Certificate of Candidacy sa October 1 hanggang 8 na siyang filing ng candidacy para sa 2025 local at national election, dapat ay makatotohanan ang nakadeklara sa kanilang COC upang hindi magaya kay Alice Guo. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. O nga pala, next month, mag-file ako ng Certificate of Candidacy, Sister L. Hindi mo naman kailangan mag-file. Ganun ba yun? Ikaw ang mayor na hindi ka tumatakbo, pero mayor ka. Pero para kailangan pa rin mag-file ng ng certificate. Kailangan mo ba mag-file ng COC? Oo naman, para legal. Legitimate tayo, ha? Ayan, di ba? Mayor siya na Star City, Deo makalma ang inyong lingkod. Samantala, report muna mula kay Boy Gonzales. Ay, dalawang motor tanker naman na hinihinalang sangkot sa smuggling ng petrolyo. Nahuli ng Philippine Coast Guard at BOC. Saan yan? RH29, Boy Gonzales. Boy. Lakay kayo, Sister L. Inuli ng pinagsanib na porsa ng Philippine Coast Guard at Bureau of Customs ang dalawang motor bangka o motor tanker na hinihinalang sangkot sa smuggling operation sa Manila Bay. Nasakop ng lungsod ng Narbota. Sa informasyon ng PCG, kinilala ang target na tanker na NT Tritrash na nakitang katabi ng NT Mega Enzo Lely na kasalukuyan may illegal na umanong transaksyon na ginagawa. Dito na inakyat ng CG Task Force Aduana at Customs Intelligence and Investigation Services ang dalawang tanker. Nang kanilang suriin ang nakuwang sample ng petrolyo sa dalawang tanker, lumilita na wala itong fuel marking na nagpapakitang illegal ang mga karga nito. Dinala na sa Pier 30 ng dalawang tanker habang patuloy na kasasampan ng investigasyon ang mga otoridad. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Maraming salamat, Boji. Baka ito na yung mga dyan nanggagaling mga binibentang galon-galon sa may Quezon Bridge. Mga ganyan. Abay, smuggled pa ang mga ito. Ay, happy birthday muna kay Nanay Tasing Bejasay ng Las Piñas. Binabati ni James Quaton. Abay, avid listener pala natin si Nanay Tasing. 79th birthday. Ayan, happy birthday po Nanay Tasing Bejasay. Alam ba tayong pakanton dyan? Ayan. At binabati natin ang happy birthday din kay Ruel Poblete ng Cabuyao, Laguna. Mula naman sa Senyo family. At binabati natin si paring Mike Lee. Oy, paring Mike Lee, good morning. Ayan, kumusta ka na, ha? Palakas ka, pare ko, ha? Ayan. At binabati natin si Mr. Richard C. ng Regal International Snack Food Corporation. At nagpapabutay ng pakiramay Sister L. Teka muna, happy birthday muna kay Kuyang Noble Peter John Sullivan. Abay, birthday today ng ang henerasyon ng Concepcion Masonic Class number 402. Sister Lads ng Intramuros Lads. Sabi ni Kuyang Adora Andrada at Justice Romy Barsa. Ayan, good morning. At sabi ni Amir Pelaez, mas maganda yung Basic Instinct. Ayan, kaysa kay... Parang hindi tayo nakamove on. Oo nga eh. Abay, sabi, kaysa dun sa indecent proposal ni Demi Moore. Alam mo kung bakit? Medyo sexy kasi yung yung Basic Instinct ha. Abay, ang sabi rito, sa Basic Instinct kasi, kaya controversial, si Sharon Stone, siya yung ibinuka ang kanyang legs ng walang panty. Bayan lang kay. Oh my goodness. Oo, very demure pa naman ako. Charot. Baka mabash na naman ako. Ayan. O, tika muna at malungkot na balita ito, ha? Nagpabutay ng pakiramay sa pamilya ni Dr. Evelyn Sabeliano Punayo ng Daet Camarines Norte. May she rest in peace. Pakiramay mula kay Dr. Jenny Sarmiento Mendoza ng Talisay, Batangas at UST Medicine Class of 1974. Oh, magkakaklase pala sila, ha? At ganun din ay pinapabot ating pakiramay muli sa pagyao naman ni Evelyn Beng Tolentino ng Bank of Philippine Islands at buting may bahay ni Attorney Adora Tolentino ng Pinili, Ilocos Norte. Ang kanyang may bahay si Beng ay sinundo na po ni Lord at nakaburot sa may funeraria pass dyan sa Manila Memorial Park sa Sucat, Parañaque City. Ayan, our condolences at bukas po ang libing. At isa pang malungkot na balita, Sister L, meron tayong bisita rito ngayon at merong panawagan at announcement na rin dahil ang kanyang buting mister naman ay nawawala. Ayan. At nasa ating himpilan si Ma'am Cora Hasmines. Ayan. Ma'am Cora, magandang ayan, di ko alam kung babatiin kita ng magandang umaga o hindi. Ayan, ayan. Kumusta po kayo, Ma'am Cora Hasmines? Pakipindot po yung switch. Ayan, okay. Oo. Magandang umaga po. Ayan, oo. Iyo at saka Sister L. Sister L. Ayan. Ang mister yung si James Hasmines na i-report po na nawawala ito. Kailan po nawawala ang yung mister, si James Hasmines? Nung August 23 po siya ng gabi nawawala. Yun. So, pero natanggap lang po namin yung news na nawawala siya. Ako natanggap ko yan Monday na. Opo. So, pero may nag-report po kasi may kasamahan siya, si Ginoong Felix Salaveria. Siya ay nag-birthday noong August 23 at sila ay may salo-salo. Tapos usapan nila na pag naghiwa-hiwalay sila, pag nakarating sa bahay, magte-text na safe home. So nung gabing yun po ay hindi na nag-text si James na siya ay nakarating sa bahay. So nag-alala si Felix. So kinaumagahan po, naghanap siya kung may mga na-aksidente kasi nagbabike. Cyclist po sila. Cyclist sila pareho. Yes, opo. So nung wala naman silang nakita na mga nag-report o na ospital, napunta sa clinic, so nag-alala po si
Felix. Tapos nag-report po siya sa Karapatan Office dito sa Maynila na nawawala nga po. Tapos ang Karapatan po ang nagsabi sa akin na nawawala si James. So Monday ko na po yun nalaman officially. Although ako may hunch ako na something went wrong kasi usually may mga communication kami at hindi pumapalya si James. So nung Friday na hindi siya nagte-text, sabi ko baka may nangyari. Pero sabi ko okay, I'll let it pass kasi may appointment talaga kami na magte-textan, magtatawagan. So nung sabi ko namin, sige Sunday na kasi busy po ako. Sabi ko, let's not meet on Saturday, let's make it on Sunday. So last message niya is, okay, see you Sunday then. So pinagpas ko na yung wala siyang response dun sa text kasi pwede naman text lang, ganyan. Hinintay ko mag-Sunday, so wala talaga. So sabi ko, something is really wrong. So yun na-confirm siya on Monday na nawawala nga siya. Yung ganun. So nagplano na po kami na pumunta sa Albay, sa Tabaco City, para magtanong-tanong yung ganoon. So nireport niyo ito sa pulis, nakipag na kayo sa pulis doon sa Tabaco City, Albay. Yes po, nakadalawang trips na po kami actually. Ako nung August 28 to 31, kasama ko po doon yung paralegals. And then noong nawala din po kasi si kasi sinabi si niyo po Felix. na hinanap niya po si Sir James. Pero si Sir Felix po, kailan naman siya nawala? Nawala naman siya nung araw na dumating kami sa Tabaco. Sa Tabaco? Oo, yung ganon. Kasi, siyempre, nung nag-report siya, sinabi niya kung saan si James Soling nagpunta, kung sino siya, tiga saan siya. So, nung pinuntahan namin siya, nalaman namin na kinuha rin siya, nadukot, na-abduct po siya. Po sila. Yes. Si Sir Felix, June Salaveria, meron pong actual footage ng CCTV ng barangay. At may nakakita po kasi it was done on broad daylight, 11 o'clock in the morning. So marami pong nakakita, may CCTV. So yung tanod nag-report sa barangay chair, yung barangay chair nag-report sa police. So alam po nila yung pangyayari. Saan barangay po ito sa Tabaco? Si James po sa barangay San Lorenzo, si June Salaveria ay sa barangay Cobo sa Tabaco City. So, na-report naman po namin yan sa police, sa Tabaco City, tsaka hanggang sa provincial police, hanggang sa CIDG, sa Ligao City. Tapos, syempre po alam naman ng mayor na we met with the mayor and also with the governor and they were very helpful. Yung ganun po. So, CHR Region 5, alam na rin po nila, maganda din po yung ginawa nilang pag-investigate, yung ganun. At yung CHR National din. Okay, itong si Felix Salaveria Cora, nung siya ay ayan, sabi may CCTV footage and then may naka-witness na siya ay dinukot. Sino daw yung mga dumukot sa kanya? Ayan, naka-civilian, naka-uniforme? Yes po, naka-civilian po. Tapos yung may plate number nakuha. Pero when it was investigate kung kanino yung sasakyan, hindi nagmamatch. So yung plate number na po yun ay sa ibang sasakyan. Opo, yung ganoon. So van po yun, yung kumuha sa kanya, pinagdalhan sakyan sa kanya, ganoon. So ayun po, hindi match So wala naman po plain clothes yung mga kumuha, tapos meron ding mga vehicles of interest in the area, at mismo po yung yung barangay chair told us that na-observe nila may mga tao dun sa kanilang barangay na nung tinanong nila, nagsabi pa nga na meron daw silang hinahanap na malaking tao, yung gano'n, na may malaking libro, ganyan. So, at paminsan-minsan nawawala, darating, gano'n. So, sabi ng barangay chair, baka nga ito yun, yung gano'n. So, ayun lang po. Okay. Cora, ayan, backgrounder lang. Kasi alam natin na si James Hasmines ay kapatid ng isang officer ng National Democratic Front, si Alan Hasmines. May kinalaman kaya ito sa pagiging kapatid ni Alan Hasmines na consultant ng National Democratic Front na nasa underground?
Yes po. Kasi po, di ba, nagkaroon ng peace talks but then it was suspended and then yung pong mga negotiators again were issued a warrant or inactivate ulit. So, most of them, kalahati po o higit, nakakulong ulit yung mga negotiators. Pero si Alan po ay had to put himself sa safe place muna kasi senior na po siya. Tapos so posible po talaga na may connection yung ganoon. Ayan na, may tawag dyan na Sister El na sa intelligence parlance, rabbit. Ayan na, kukunin, susubaybayan yung malapit sa kanya para matrace, Para malaman matrace kung yung principal o hinahanap. Ayan. Pero si Sir Felix naman po, bakit Apo, ang background po ni Sir Felix ay nung in his younger days, sila po yung mga nagsimula nung organizations for indigenous people. Yun po. IPs. Oo, IPs po. Tapos environmental din po siya advocate. So waste segregation, pagtatanim ng mga puno, yung ganon, composting, yung ganon. Doon nga po sa area na kinaroroonan niya doon, gustong-gusto siya ng mga tao kasi nagtatanim, pinopromote niya yon. Tapos yung pagsasegregate ng mga waste, tapos nag-donate pa po siya doon ng pagkukuha ng mga waste para tama yung pupuntahan, yung mga ganoon. Matagal po ba sila nagstay sa Tabaco? Si Sir Felix po, si June, sabi nung landlord niya is like mga more than 2 years. Matagal. Opo. Kaya nga po, ang tawag na sa kanya doon, Pinox. Di ba sa inyo sa Bicol, pag tinatawag kang parang close, parang tatay. Parang tatay, matanda, older. Yes po, ganon. Pinox na ang tawag sa kanya doon. Kaya, Okay, Cora, so anong panawagan mo? Ayan. So, ang panawagan lang po namin, ako, in behalf of our families, sana man po kung meron po kayong mga issues with my husband, tsaka kay Sir Felix, ihapag po natin ito sa husgado. Kung tingin nyo may mga nagagawa silang hindi tama, sana kasuhan nila, pero yung pong pagdukot ay wala pong lugar sa isang sibilisadong lipunan. Yun lang po. Kasi nakakapag-alala po. Magwa 1 month na po si James sa Monday, 23. Si Felix naman ay 5 days after. So, syempre po, yung mga anak po ni Felix, saka yung anak ko din, nag-aalala. Ayan. So, saan po sila, kung makita po si James Jimenez at Hasmines. Jimenez tuloy. James Hasmines. Oo nga pala. Oo nga. At si Felix. May number po. Meron po kaming poster na Sir Face James Hasmines. So meron po kaming number doon na nakalagay. Pakitawagan po yun. Pwede din naman po sa akin, sa number ko. Ano po yung number nyo, ma? Na pwede po natin i-flash ngayon sa screen. Pakibanggit po. 09. Nandiyan ba? Asan andito ba? Wala pa. Sige, number ko na lang po, 0928-1824-969. 969. So, yan. Pa-flash na lang natin sa TV para yung ganon. Okay. So, Ma'am Cora, maraming salamat po. Maraming salamat po. Sana ay makita itong si James Hasmines at June Salaveria. Opo. Ayan, okay. At inimbitahan ko po sila, merong bike for them and for other desaparecidos. Tomorrow, 5:30 from Bantayog na mga bayani, papunta po sa Baclaran Church. Kasi Martial Law Day bukas. Oo nga pala, Yes September po. 21 anniversary, Ayan, okay. Thank you very much po, Lakay Deo. Maraming salamat, Cora Hasmines. Daming bayan. Samantala sa ating isa pang report. Your business is our business. Sa ating balitang negosyo, budget overrun issue ng PLDT. Tinapos na ng telco giant. Update mula sa report ni RH17, Nicole Lopez. Puyawan, Nicole. Formal nang tinapos ng telco giant na PLDT ang kontrobersyang kinaharap nito sa issue ng budget overrun na napaulat noong Disyembre 2022. Matatanda ang naging usapan sa mundo ng negosyo ang 48 billion peso budget overrun ng PLDT na sumasaklaw sa pagitan ng 2019 at 2022 o sa loob ng 4 na taon. Una rito, nadiskubre ang 130 billion pesos na undocumented purchase orders ng PLDT. Mismong si PLDT Chairman Manny Pangilinan ang nagsabi noon
na isinumbong sa kanya ang mga gastos na hindi naman daw talaga ipinambili ng gamit o inilaan sa mga proyekto ng telco giant. Dahil sa kontrobersya, nagkaroon ng sariling investigasyon ang PLDT, Securities and Exchange Commission maging sa United States. Naghain ng class lawsuit noon si Sophia Olson, isa umanong shareholder ng telco giant na nakabase sa US Federal District Court sa California. Sinabi noon ng mga galit na investors sa US na nawalan daw sila ng shares sa PLDT matapos ang nangyaring budget overrun. Magdadalawang taon ang nakalipas mula nang umingay ang issue. Naghain ng $3 million na settlement fee noong Pebrero ang PLDT na inaprubahan ng nasabing korte sa California. Sa isang pahayag, sinabi ngayon ng PLDT na ang ibig sabihin ng paghahain nila ng settlement ay walang liability o pagkakamali sa kanilang panig. Sa datos, bumagsak na higit 23% ang PLDT American Depositary Receipts noong December 19, 2022 matapos ang disclosure ng PLDT sa issue. Sa kaparehong araw, bumagsak ng halos 20% ang shares ng PLDT sa 1,192 pesos kada isa, dahilan para mawala ang 62 billion pesos sa panig ng shareholders. Sa katunayan, natapos na nga ng PLDT ang investigasyon sa kontrobersya noon pang Marso 2023 at nanindigang wala namang nangyaring aberya. Nagkaroon pa nga ng rigodon at palitan ng posisyon sa mga matataas na opisyal ng PLDT. Isa na rito si Annabel Chua, ang dating Chief Financial Officer ng PLDT na naghain ng early retirement dahil sa kontrobersya at napalitan na siya ni Danny Yu. Si Chua ay nagsisilbi na ngayon bilang Independent Director sa manufacturing at consumer giant na Mondnisen Corporation. Pamumunuan na rin ng korte ang distribusyon ng settlement funds ng PLDT sa mga apektado nilang investor. Samantala, lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 55 pesos and 61 centavos kada US dollar, habang naitala sa $74.88 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Poyawan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Business. Maraming salamat, Miss Nicole Lopez, at get well soon, General Odi Japana. Aba, nanonood pala sa atin. General Odi? May lagnat laki. Ayan. Nilalagnat laki ka pa. Kinagat yata ng insekto yung kanyang paate na maga. Ayan. Ay, nako, ingat-ingat po. Pagaling po. Ayan, get well soon. At happy birthday din kay Kuyang Ray Escanio ng Tayug and Kawayan City. Mula ko yung Barney Hosana. Oy Noble Adam Sim, good morning. Attorney Amira Pelaez. At then Makaranas. Ayan, good morning. Happy birthday, Bossing Ray Langit. At Attorney Jimmy Policarpio. Abay, kala ko nag-birthday na sila. Sa Monday pa. Si Attorney Ayan, Jimmy. Pero ayan. si Sir Ray Langit Lakay, nung nakaraan ba? Alam ko, Marcelo baby yata ito eh. Happy birthday kay Marshall Bonifacio. Ayan. Naalala mo si dating former Senator Ninoy Aquino. Ayan, nung bumalik ng Pilipinas, ang ginamit niyang passport, ang pangalan Marshall Bonifacio. Ayan. At bukas, anniversary ng Presidential Decree 1081, martial law. Daming bayan. Oras, Sister L. Alas 10 na. Ang bonus at 13 man pa natin mga empleyado, ha? Yes. Ayan, para wala na kayong dahilan para hindi magbigay. At saka Lakay, maganda na yung medyo nakakapamili ng malayo-layo pa ang Pasko para yung presyo hindi ganun kamahal. At saka hindi lang yan. Lalo kung maganda naman ang business niyo, share your blessings. Yes, aside sa third and month pay, bakit hindi magbigay ng bonus? Ayan. Baka enemy. Iba meron, number 1. Number 1 tayo Lakay. Baka enemy. Maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay sa patuloy pa rin pagtangkilik sa kauna-unahan sa Pilipinas. Ang himpilang DZRH. Thank you and good morning. Happy weekend. Stay safe. Ingat-ingat po tayo.
At yung mga senior citizens babaliw sa bubudad, ayan. Nangongo ka na naman. Uso ang sakit ngayon. Kita mo ang presidente. Yes, inuubo, oo, sinisipon. lakay. Ha? Kaya Ayan. mag-iingat. Kaya ingat-ingat dahil sa sama ng panahon. Aaraw, uulan. Ako po si Daniel Makalma. Sister L po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Susunod na Operation Tulong Wonder Woman, Lugaw Queen, Miss May Binauhan. Bye-bye. Oras. 10:05.